Everything okay. Water? Yeah. 70. Oh, it's okay, darling. You want to see the placenta? Yes. Really? There's a knob in the umbilical cord. And it's with him, and it's a real knob, so Yeah, it it's difficult. to be a problem. Okay. But because of the white stuff, Yeah. it will leave open de vaat. Ja. Maar anders gaat het helemaal dicht krijgt. En dan eraf kunnen sluiten. Oh, what's wrong? He's a lucky boy. Yeah. You're doing well, huh? I think Zoe was around this time. 9:20. It's a bit sensitive. Yeah, of course. Well, I have to do one Stitch or one stitch, just one. So when I give you some lidocaine, again? against the pain. Yes, then please. Yes, but it's just one cut, so I want to spray. Yeah. Yes. Oh, darling. It's okay. It's okay. It's okay. Meet Kenneth. Kenneth Davy. Alam niyo mga Joe, grabe kasi nag-ano ako ba, yung sobrang push. Kahit nung kay Zoe, nagkaganyan ako, yung madami bang anong tawag dyan, Dad? Para ako nagka-allergy. Napakaswerte daw ni Ken kasi yung umbilical cord niya nakanat. Anong tawag doon, Dad? Nakabuhol. Pakita mo, Dad. Ayan, nakapalupot yung yung umbilical cord. Kaya naman medyo mahirap din siya nilabas. Ayan. Mamaya ako na-chika sa inyo. Nabilis daw yung heart niya. Tumilis ang ang heart rate niya. Sa awa ng Panginoon, okay naman kaming dalawa. Via normal delivery. Mamaya pa siya iwi-weigh at titingnan yung yung height niya. Oh. Tulog pa siya. Oh. That is Ken. Parang brownish yung mata niya na nasilikuanin. Mamaya ko na siya sa inyo, ipakita pag malinis na siya. Pag na siya, pag okay na. Oh. Pag nadamitan na. Dito muna siya sa akin. Enjoy ko muna. Pakita mo man yung natin kasi binigyan kami ng sweets. Mingi kasi ng tsa. Ayan yung yung traditional na dito. Pag nanganak. Ayan. Ito yung traditional daw nila pag nanganak ka dito. Ayan, biscuit. Kulay blue pag lalaki. Pink pag babae. Hey, what a nice color do you have?
Klein beetje prik is oké. Ja. First one is good. Yeah, sugar is good. 1.1. It has to be. I did a test for his arms. So I heard from my colleague that he was born with one of his arm was a little bit in. Yeah. Yeah. Or painful, maybe. Mhm. But he is good. He's broken. No, he has very good reflexes. But he's using both arms. But if you look closely, right now he's moving his left arm a little bit more. Yeah. But we will evaluate during the admission here to the hospital. Okay. I don't think it's broken. I don't feel anything like with the bones. But sometimes we can give like paracetamol if he is painful with his arm or something. But it does. It looks good. I don't expect a broken arm. And the further physical examination is good. So it's only the sugar controls. Everything is normal. Yeah. Oh, I'll need to nice. check his eyes. Okay. Brown eyes. If the baby is yellow, you can see it in his eyes, but it's not yellow. Yeah, feels normal. All right. All right. So we have a full physical examination. We will come by tomorrow in the morning again to speak with the nurses about how it's going. And if there's any question this night, one of my colleagues will be here as well. Okay. All right. Lilipat na si Kenneth dito sa room niya, mga Joe. Kenneth baby. Ayan yung kanyang door. Oh, cute, cute. So, dito muna kami sa kwarto mag-i-stay ng 1 day. Kasi nga, kailangan i-monitor si baby Ken at ako din kasi nga medyo mataas pa rin ang blood pressure ko. Pero ang sugar ko, na normal na. Pero kailangan pa ng doktor, i-monitor kaming dalawa. Pagkatapos ko manganak, kahit nung kay Zoe, same effect. Ganyan na nangyayari sa mukha ko. Lumalabas to mga to. Papakita ko sa inyo mga Jo. Pasensya na po sa mga kumakain. Ayan oh. Ayan sila. Pati dito. Tapos meron din ako siya dito sa braso. Ayan oh. Ayan. Ganyan lang nangyayari sa akin. Mga 2 to 3 days mag-i-stay yan. Tapos mawawala na lang ng kusa. Sabi ng doktor, last time nung kay Zoe, daw yan, yung sobrang iri mo. Yung sobrang, sobrang pressure. Lalabas yung mga yan. Ayan. Pero hindi naman sila makatay or what. Rest assured, din yan, mawawala din. Wala pa akong gatas na lumalabas. So papatry ko muna kay Ken every now and then para
lumabas na ang ating gatas. Magdamag din i-check yung blood sugar ni Ken Ken. So far, naka-check na sila 3 beses. Puro puro normal naman ang sugar level ni Ken Ken. Pakita ko siya sa inyo na natutulog na. Yan ang aming baby. Ang sarap ng tulog. Diyan siya, oh. Dito siya katabi ko. Tapos, si daddy may bed doon. Ayan ang kanyang full name. Kenneth Davy Richards. Pinanganak siya ngayong February 7. At exactly 9:11 p.m. Ayan, ang aming bebe. Masarap na ang kanyang tulog. Ako, hindi ako makatulog. Tapos, alam niyo ba, mga Jo, atas ko nanganak, mga lang siguro, mga 15 minutes kalabas nung ng placenta ko. Pinaligo na ako agad. Sabi ko, saglit lang kasi nga ang sakit ng yung tahi. Tapos sabi nung nurse, gusto mo paliguan na lang kita. Sabi ko, hindi. Ako na, siyempre dumudugo ka, mag-i-start yung period mo, magdudugo ka. Siyempre, nahiya naman ako. Tapos sabi ko, ako na lang ang maligo. Kasi nga, katapos mo nun maligo, ililipat ka na nga dito sa kwarto na ito. So, naligo muna ako, tapos lumipat kami dito sa kwarto. Hopefully, ay okay ang mga results ni Ken Ken hanggang bukas, pati ako. Hopefully, ay bumaba na ang aking blood pressure at hindi ko na kailangan manggamot. And then, pwede na kaming pwede na kaming umuwi. Ayan. Pero sabi naman ng doktor, dahil gabi na lumabas si Ken kanina, baka bukas pa ng gabi din kami makauwi. Ayan, ang labor ko, inindos ako dumating kami dito sa hospital ng anong oras ba? Ng 7 in the morning. Tapos, inindus ako ng 4 o'clock in the afternoon pa. Tapos, 9 o'clock noon, lumabas na si Ken Ken. Mga 5 hours ang aking pagli-labor. Kung i-compare ko siya dun kay Zoe, masasabi ko na doble yung sakit ngayon. Kasi nga, nung si Zoe ay 5 pounds lang. Tapos, ang length niya ay parang 46 or 48 lang, ganyan. Tapos, itong si Ken ay 7 pounds. Tapos, ang length niya ay 51. Ayan. So, 51 na ang 56 na ang mga damit niya napapasuot ko sa kanya. Buti na lang talaga nagdala ako ng maraming damit na iba-iba yung size. So, hindi ako mahirapan. Kanina pala bang nagle-labor ako, dumating si Mama Marina katapos niya sa work. Sinundo niya si Zoe para si Zoe sa bahay na lang matulog. Hindi na siya matulog dito sa hospital. Yan kasi may may school pa siya bukas. Saktong kaalis ni Zoe, lumabas na si Ken, hindi niya nakita. So, baka bukas na lang sila mag-meet niyan. So, natutulog na si Ken Ken at si Daddy Teban. Natutulog na rin. I-end ko na itong vlog natin, mga Jo. Sana po ay nagustuhan ninyo ang vlog namin po for today. And maraming salamat po sa pagsubaybay ng aming mga vlogs. Sana po ay patuloy nyo kaming suportahan sa aming maliit na family vlog. Ngayon ay 4 na kami. Maraming salamat po sa panonood and see you all next time. Bye mga Jo!